Nasaan po ba kasi si Senator Bato? Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Kung hawak nila ng warrant of arrest na issued by local court, yan, pwede ako magparisto. Pero kung hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magparisto. Dinray ko, nagkap-kap ako, nag-jacket ako, nag-mask-mask ako. Nakita ko ng isang tao doon sa Bicol. Sabi sa akin nung tao nagbibinta doon sa Bicol ng kamuti, kilala kita. Si Bato ka. Si Bato ka. Sabi mo, wala, napatay na. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator Bato de la Rosa ay hindi na mahagilap at nagpaiba ng anyo. Ito'y pagkatapos na siya na ang isusunod na aarestuhin ng ICC or International Criminal Court dahil sa kasong crime against humanity. Nanindigan si Senator Bato de la Rosa na hindi siya magpapaaresto sa ICC kundi sa korte lamang ng bansa siya susuko. Ayon naman sa palasyo ay tinanong nila kung nasaan ngayon ang senador. Ayon pa sa balita ay tinanggalan ng security details si Senator Bato de la Rosa. Subalit, meron di umano itong mga retiradong pulis at sundalo na nagsisilbing security ngayon ng senador. Sa panayam kay Senator Bato de la Rosa ay pinag-aaralan di umano nito kung mananatili sa loob ng Senado bilang pangako ni Senate President Chis Escudero na handa ang Senado na bigyan siya ng proteksyon sa pamamagitan ng USAA or Office of the Senate Sergeant at Arms upang hindi maaresto bilang bahagi ng rules ng Senado o magtago kung sakaling ilabas na ang kanyang arrest warrant. Ayon kay Bato ay hindi siya magpapaaresto sa mga banyaga kundi sa sariling bansa. Matatandaan, sina former Senator De Lima, Senator Trillanes, Senator Enrile, Senator J.V. Ejercito at iba pa ay ilan lamang sa mga senador na kinupkup noon ng Senado. Pansamantala upang hindi maaresto dahil sa mga kasong kinakaharap nila. Subalit ayon kay SP Escudero ay ang immunity ng Senado ay may limitasyon dahil kailangan ng nasasakdal na harapin ang kaso nito sa korte. Ayon kay Senator De La Rosa ay sinusubukan di umano nito na mag-disguise at magkubli upang hindi siya makilala, subalit meron pa ring nakakakilala sa kanya, pabirong hirit ni Senator Bato de la Rosa. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa inyo? Ang kinuwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kay Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito, hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado, lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes, na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito, sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakarap niya. Tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima.
Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada at Revilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema. Nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin ko nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So isang posibilidad na pwedeng matanong o ma-clarify yung bagay na yon, pero hindi pa rin applicable nga dahil wala kaming session hanggang sa June 2. So for the meantime, ano yung commitment niyo kay Senator? Ang sinabi ko sa kanya, we will try to afford him every opportunity to avail of legal remedies that he is entitled to. Sa katunayan, ginawa na niya. Dahil co-petitioner siya ni Pangulong Duterte, hindi ba? Sa Supreme Court case, kung saan bagaman walang ginrant na TRO, ay pinasagot yung mga respondent sa kaso at posibleng ma-aksyonan niya ng Korte Suprema sa hindi malayong hinaharap. Lalo na kung sakasakaling maglabas uli ng warrant ang ICC. ST, sir. So, ibig sabihin, so in short, hindi lang siya pwedeng arestuhin inside the premises of the Senate. Inside the premises of the Senate, and that practice is also part of our rules. But again, hindi naman ito rason para, kasi yun nangyari kay Senator Trillanes, 25 days. Ano yung sitwasyon nun? Nirevoke, binawi yung amnesty. At pending sa korte, yung pagbawi ng amnesty kung legal nga ba yun o hindi. Wala pa. Nagde-decide yung korte kung mag-iiso o hindi, pero anytime pwedeng ilabas. So namalagi sa dito hanggang isinangtabi ng korte yung pag-iiso ng warrant of arrest dahil naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema na hindi pwedeng i-revoke ang amnesty na ibigay na. So, sir, ang tanong, sir, is papayagan niyo ba siya na mag-sanctuary dito kung meron ng warrant of arrest? I mean, kung hindi pwedeng isilbi dito, pwedeng mag-stay? Hindi para sa akin na pigilan si Senator Bato na magtungo dito, desisyon niya yon. Pero ang hangganan siguro noon ay hanggang makakuha at klaro na kung anong magiging pasya ng korte kaugnay sa kanyang pag-avail ng kanyang judicial remedies na karapatan niya. Hindi lamang bilang senador, bilang isang ordinaryong mamamayan. Sir, so kung in theory, kung ako arresting officer, abang ako na lang siya sa gate ng Senado. Hindi para sa akin na idikta sa kanila kung anong dapat at hindi nila dapat gawin. But that is theoretically possible. Again, within the premises of the Senate. Outside the gate. Labas ang Senado ron. Sir, sorry. So, kahit po walang session, basta nasa loob siya ng premises. Kasama yan sa mga Kahit wal- kasama yan sa mga president na binanggit ko dun sa mga dating senador na binanggit ko. Kahit walang session, basta nasa loob siya ng Senado, hindi pwedeng arestuhin. Hindi pinayagan ng mga nauna ring Senate President. Bahagi na yan ng tradisyon at practice ng Senado na sangayon nga sa rules namin ay bahagi na rin ang rules namin. And you will also not allow it, sir? Kahit Yes. walang session? Yes. Paano kung Interpol na magsiserve ng warrant of arrest, hindi rin sila allowed pumasok? Lalong hindi. Kasi kung yung law enforcer nga na Pilipino, hindi. Lalo pa kung dayuhan siguro. Pero sa kasong nagdaan kay Pangulong Duterte, hindi naman dayuhang Interpol ang humuli sa kanya. Pero sir, clarification lang. Sinabi rin sa inyo ni sinabi rin ba sa inyo ni Senator De La Rosa na that is his intention kung sakaling may warrant of arrest, mag-stay siya dito? Or? Wala siyang sinabing ganun. Nagtanong lamang siya ng iba't ibang options na pwede sa kanya. Like, sir? Iba't ibang options na pwede sa kanya di kaugnay ng Senado.
Hindi ako isa sa mga abogado niya para magbigay ng suwestyon maliban sa pwedeng magawa o gawin ng Senado. At hindi rin para sa akin na sabihin kung ano yung mga options na nabanggit niya. Nasa sa kanya yun. Sir, parang parang theoretical pa rin naman. So, kung may warrant of arrest, pili niya magstay dito, papayagan niyo ba yun? Wouldn't it be bad for the Senate as in an institution na merong magtatagal magstay dito dahil ayaw masilbihan ng warrant of Again, arrest? tradisyon yan at rule yan na bahagi na ng Senado dahil naging practice ng Senado bilang pagtatanggol nga sa institusyon at institutional courtesy. Ulitin ko, wala sa batas yan pero nasa rules ng Senado at institutional courtesy lamang yan. Hindi naman sa habang panahon hanggat mabigyan siya ng sapat na panahon na magkaroon ng linaw o pagpapasya yung kanyang judicial remedies. Yung sinabi niyo po na bibigyan niyo siya ng tulong para sa legal remedies. What do you mean by that, sir? Tutulungan siya ng mga abogado ng Senate? Hindi. Hindi ko sinabing tutulungan siya hanggang maresolbahan yung kanyang judicial remedies na available sa kanya. Yun nga sir, nabanggit niya, hanggat may hinihintay siya sa SC. Gusto niya na dito siya sa Senate. Pwede naman yon, pero hindi na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema eh. Yun sana yung pwedeng sandalan nun. Pero baka premature din kasi wala naman siyang warrant of arrest. So pwede siyang mag-reconsider at humiling ng pag-iissue pa ng TRO kapag ka nag-apply na sa kanya. Meron na po nag-coordinate from ICC para humingi ng documents ng Senate Wala. for hearings. Wala sa aking tanggapan at wala pa rin sa Secretary General na sinasabi sa akin. Naaasahan ko namang sigurong sasabihin agad sa akin pag may ganun. Sir, dahil matindi na daw yung divisiveness na naidudulot nito sa bansa, sabi ni Senator Amy, mahalaga na ma-establish kung dumaan sa due process, kaya meron siyang hearing on Thursday. Sa tingin niyo, makatutulong yun yung, para ma-address yung concern ng marami at yung tanong ng marami na dumaan ba sa due process? Pero, Legal ba? kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, de sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Para mabigyang linaw, tulad ng mga binanggit ko ngayon, para mabigyang linaw, ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. It's not for me to support or not. I support every undertaking of every senator, and dependency of a case should not prevent that. Klaro sa mga naging desisyon ng Korte Suprema na ang pagkakaroon ng kaso sa Korte base sa Sabio at Chartered Bank case ng Korte Suprema ay hindi pwedeng maging hadlang para magsagawa ng hearing ang Kongreso dahil magkaiba ang pakay nun. At hindi naman pwede, porkit may mag-file ng kaso, hindi na pwedeng tingnan o imbestigahan ng Senado. So sinusuportahan ko ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng pagdinig, bagaman may kasong pending sa korte ngayon. Sir, ano yun? Moto proprio, di ba? Moto proprio yun, walang rest pa regarding that, di ba? Wala pa dahil hindi pa namin naamyendahan yung rule na nililiwanag or pinagbabawal yan. So sa ngayon, ang rules ng Senado, pwedeng mag-conduct motu proprio ng hearing ang kahit na anong komite. Noon, dun sa mga nauna rito, tulad ni Selly, Blue Ribbon Committee lang ang pwede. Inamyendahan yung rule para payagan lahat ng komite. Nagkaroon ng issue, kung maalala nyo, ilang buwan na nakalilipas at kinonsidera naming limitahan ulit, isara yung gripo, ika nga. But we did not get to amending that rule. So the rule still stands up to today na lahat ng komite kapag ka-recess ay pwedeng mag-conduct ng hearing motu proprio. At hindi pwedeng pigilan, hindi ko pwedeng pigilan o mapigilan. Sir, so far madami na daw protest action in support of Duterte. Do you think it would affect yung economy, and ano yung your take on that?
Palaging may epekto anumang ingay sa politika sa mga negosyante. Magpepreno ng konti, magpipigil-pigil ng konti, pero sana habang naiibsan ito, habang humuhupa ito, habang lumilinaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, buwan at linggo, huhupa din yung pangamba ng mga negosyante at manunumbalik yung kanilang pamumuhunan sa ating ekonomiya na lubusan nating kailangan sa panahon ito. And on Senator Robin, nandun pa din siya sa dahig. Di ba, hindi niya kailangan kumuha ng travel authority since personal naman yon. Hanggang break, pwede siya doon? Karapatan niya yun. Napagpasahan na yan sa kaso ni Marcos versus Manglapos ng Bahagya na nireiterate yung right to travel at ang limitasyon lamang ay specified. Kaya nga naging pasya ni dating Senate President Rilon, hindi na mag-require ng TA. Kasi kung ang korte nga hindi pwedeng pigilan ng isang Pilipinong magbiyahe, sa pa daw kaya bilang Senate President, lalo na kung pribado yung biyahe. Pag official trip, ang nagiging epekto lamang naman ng TA pag official trip ay yung travel tax, hindi kailangan bayaran. Pero maliban doon, wala namang epekto yung TA talaga. Sir, hindi ba Pag-authorize din na gamitin yung diplomatic passport niya, yun ang epekto ng pagkakaroon ng TA. So malamang ang ginamit ni Senator Padilla ay yung kanyang private passport. Sir, hindi ba pagka may TA ka o pag wala kang TA, pwede kang harangin ng immigration? Oo, kung requirement yon ng batas na dapat may TA ka. Halimbawa, nung governor ako, kailangan may TA ako mula sa DILG secretary. At pwede akong harangin ng immigration kung wala ako nun. Pero since walang ganung requirement bilang senador, hindi siya pwedeng harangin ng immigration at sabihing may requirement ng TA. Dahil ang Senado mismo hindi nagre-require ng TA. Sir, balikan ko lang yung tungkol dun sa mga rallies. Do you think itong rallies will ripen into like a people power kind of scenario? Hindi para sa akin na sabihin yon, pero ang pwede kong makomentaryo lang siguro, karapatan ng ating mga kababayan na magpetisyon sa gobyerno kaugnay ng sama ng loob nila sa pamahalan. Karapatan nila yon na ginagarantiyahan ng saligang batas. At para sa akin, marapat lamang na payagan at pahintulutan yon na sinabi naman ng gobyerno na papayagan at papahintulutan nila. Dahil saklaw yon ng Bill of Rights na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Basta't mapayapa yung mga pagtitipon na yun. Medyo babalik. Kung may connection lang. Sir, kung sa Suroy-suroy. Surusuroy, minus one, karaoke. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Oh. Yeah, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senador, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ang ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason dyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all
legal protections na pwedeng maibigay sa akin, kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan, yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi nyo, first option, yung po pwede nyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila maghuli sa akin, kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis, hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. so gagawin nyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila, anytime daw lalabas, so anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, din, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And well, kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, opo. So, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6. At tapos niyan, ang balikhunin nyo ay after the SONA na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yon? Hindi, Tino. Sabi ko nga, kung ako'y magtatago, kung mag-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado. So, I can stay forever in the Senate, at least hanggat hindi mo desisyonan ng Supreme Court yung aking petition. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba, susuko ako. Walang problema dyan. Kasamahan ko dating presidente. Yung nga po, doon tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Pangulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nanggagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago, lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng ng mga miyembro ng legislatura, and during while Congress is in session. Paano po yun? Ito po kasi sa ICC. Ano po ito? Crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. Ted, I am not invoking parliamentary immunity, no? I am not invoking that immunity. Dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron na tayong mga precedents niyan nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek ng refuge sa Senado. May mga precedents na yan. At yung mga precedents na yan ay ginawang tradisyon at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga, malakas ang loob ni Senator Chis na mag-offer sa akin ng ganong klaseng protection. Sir, do you include dito po sa inyo sinasabing President ang kaso ni Madam Leila de Lima?
Hindi. Kasama na yun, pero maraming instances na yung Senate President ay nagsabi na hindi siya papayag na arestuhin yung kanyang membro sa loob ng Senado. At yun naman ay nirespeto ng executive branch of government. So, maraming precedents na yan, Ted. Opo. Pero kasi po ang sabi po ni Madam Leila no, sa amin ding interview, siya overnight lang. The following day, siya ay nagkusa na sumuko sa CIDG. Kaya nga po, ang kanyang challenge ay sa inyo is to, short of saying, to man up, no? And face the music. Man up natin yan, Ted, kung nirecognize. Kung yung may warrant siya, bigyan niya ko ng warrant ng local court, huwag yung warrant ng ICC. Kung meron silang warrant ng local court or Supreme Court, then harapin ko yan. Pero as I have said, I do not recognize the jurisdiction of ICC, so bakit ko harapin yan? Hindi ko harapin yan. Kung meron sila sa Supreme Court galing na warrant, harapin ko yan. Yung mga kaso naman, dilima, dito naman yun. Local naman yun na kaso, hindi man yung ICC. Thank you, Sandro. Billy Vegas from Abante Politico. Habol ko lang po kasi dati po ang sabi ni Bato, parang ready siyang harapin yung ICC. Pero meron siyang interview, ang sabi niya naman parang magtatago na siya. Ganun po yung dating yung statement. Hindi po kasi klaro kasi parang pa bugso-bugso yung sagot niya. So siguro maganda magkaroon siya ng clear na statement about it. I cannot speak in behalf of the good senator, no. Iba-iba Minsan haharapin niya, minsan parang nag-aalangan. So maganda sigurong magkaroon siya ng clear na statement about it. Ayoko naman pangunahan kasi syempre siya yun Kung iba lang naman na sitwasyon or like personal, kasi dapat kilala sila kasi na straight up saka direct, straight talker sila pero tignan natin kung anong isasagot niya. Kung anong, kasi paiba-iba po Paiba-iba po yung mga sagot niya. I agree with him. You're asking me why nag-flip-flop siya? I don't know. Hindi ko alam. That's his position. I guess let's just wait until kasi hindi ina-assume na siya yung susunod, 'di ba? Parang yun ang insinuation na siya yung susunod. So nagpe-prepare na nga rin siya ng kanyang defense. In fact, he sees the Senate as the one that would first give him the initial defense, no? So let's wait until an arrest warrant is indeed here, and then let's see how he would react. Pero based on his statements, tama nga yung sinabi mo, sa aming sinabi ni Kong Paulo, at first sabi niya, they're welcome, he's not afraid, and then later on, narinig naman natin na he's not willing. So I don't know which one really should we take as something na yun ang gagawin. Yun ang So as of now, we cannot say, tama yung sinabi ni Kong Paulo, it's his defense, if that what he thinks would give him the legal defense that he needs in order to protect himself by